Akala ko ba hindi mo na ako babanggitin? Bakit bukang bibig mo pa rin ako? Pasensya na. Yung pagkain namin, pagkain ng panghampas lupa. Nagpaparinig ka pa rin eh. Kanino ba naggaling yung hampas lupa? Makagago, for the invite. Thanks for the invite for whatever compelling reason. You have decreed that FLM's attendance is mandatory. Ha? Ginawa ka dyan, judge yung sarili niya, di ba? Ganun kabobo. Boss, pa-sound trip mo naman. Kanta ni MG sa'yo. Huwag yun ang pagkiti pangalan ng taong yan. Di ako interesado na dyan. Mukhang gigil na gigil ka. And yes, Norman, kahit anong gawin mo, hindi na makakalag ang pangalan ko sa pangalan mo kasi hindi kita iiwan. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka. Dahil gago ka! Hindi mo kayang iwan si MG, Norman. Kasi kung mawala ako, wala ka ng views. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil Kaya parati mo tong isipin. Ikaw ay magpasalamat lagi. Kasi kung hindi na kita mababanggit at hindi na kita iko-content, mababaon ka. Sino namang manunood sa'yo? Oo, wala! Oo. Kundi yung mga taong mauuto mong mga ob sa tabi-tabi. Ngunit, dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, we are always and forever spreading good vibes and at the same time, awareness at real talk. Hindi na mawawala ang tingin sa'yo ng mga tao. Kasi milyon na kasama na ang media ang nakapagpakita sa mga tao kung gaano ka-deceiver, kamandarambong, at hindi dapat pakinggan. At walang credibility dahil sinungaling ka. Yon! Tanga! At unang-una higit sa lahat, gusto kong batiin pa rin yung ating mga supporters. At syempre, pati na rin yung mga basher natin. Magandang umaga sa inyong lahat. At dinadalangin ko ang pagpapala ng Diyos sa inyo. Sapagkat kayo rin na isa sa mga dahilan kung bakit sobrang napakasikat ko ngayon. Kung wala kayo, baka hindi rin ako ganitong kasikat. Actually, ipinagpapasalamat ko yan kasi nakadagdag kayo sa aking kasikatan. At dito, mga kahombre ko, siya ho'y nagpapasalamat daw sa mga basher niya. Ngunit ito sa pagkakaalam ko, mga kahombre ko, hindi ho niya mahal ang kanyang mga basher. Imagine niyo, Facebook niya nga naka-off comments. Pangalawa, mga kahombre ko, minsan binabago-bago niya pa yung comments na binabasa niya. Sabi ni Fichiko, mas mabuti pa magpaka na lang si Makagago. Ang galing Sabi ni Pishtiko, Makagago, hahalik ka sa lupa. Malapit ka na pabagsakin ni Norman. Sayang ang palipad ni Unggoy. Pangatlo, pinagmumumura niya mga basher niya. 250,000 saan ka nakukuha ng pera, gago? Mas gago ka, tarantado. Eto, suot ko pa lang 3,000,000, bobo. Yung sing-sing ko pa lang 4.2, 3 karat, bobo. Gawa ka ng bagong channel, tayo na mo, bobo. And wag mo kakalimutan, Norman, pang-apat. Basher mo na nag-comment dyan ang motibo. Ba't nangyayari yan sa buhay mo? CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun Diyan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Pero duwag yun. Duwag yun. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di di ba?
Makaunggoy? Duwag yan. Diyos ko. Sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Diyan nagsimula ang lahat, Norman. Dahil sa kaistupidohan mo. Di ba? Nagsabi lang sa'yo, hindi mo nga napanood yung mga content kong documentary sa'yo, pinagbumura mo na ako. Ayan tuloy ang nangyari sa buhay mo. Dahil sa pagkakamali mo na yan, babalik ka sa Hoyo. Palakpakan! Ang putang ilang yan! Tapos magpapasalamat ka sa mga basher mo. Salamat bakit? Dahil sa kanila, mababalik ka sa Hoyo. Baliw. At baka ako ho ay maglaylo muna sa pag-YouTube. Sapagkat wala pa naman ho akong pin dito, wala pa naman ho akong natatanggap na sahod. Ewan ko ba naman kay YouTube, bakit yung pin ko at tagal-tagal ipadala. Ngunit, noong nakaraan lang, eto ang sinabi niya. Ang lahat po, kumita po ang aking YouTube na magmula nung November hanggang ngayon po, ay kumita po ito ng $16,000 US. At yung $16,000 po na yon, uubusin ko po lahat sa 31 and 1 para maipaabot sa ating mga kababayan. Naisip ko nga sana yung mga estudyante, hindi bale, sunod na lang natin yan. Unahin ko muna po itong 31 and 1, makikita nyo po yan live broadcast. Magla-live po ako doon sa lugar na yon at makikita nyo po kung ganong karami yung preparasyong aming ihinanda rito. Boss, may pera ka pa po ba? Abay, oo naman. Oo naman. Nakabayad nga ako kahapon Nakapagpasweldo rin ako ng mga tao ko. Ano pa? Kumita nga yung YouTube ko kaya nga mag-humanitarian ako Pero sige na lang. Kunwari na lang nagsasabi ng totoo si Norman. So, mga kahombre ko, kinabukasan ho agad after nung sinabi niya na maglelelo siya ho'y nag-live agad. And so on, mga kahombre ko, hanggang ngayon nagla-live siya, di ba? Akala ko ba lelo ka sa YouTube? Norman naman, sino bang niloko mo dyan, ha? Wala namang kwenta yan Shout out sa mga katimpak shit ko. Yung mga... Ano yan, Casper? National ID ko, boss. Kumuha na ako. Ano ba ako? Online? Hindi, boss. Ano? Rumeka ako. Yung nagbakasyon ako. Kumuha Kaya? na ako. Lahat, pati tin ID, kumuha na rin ako. Puta, bakit Casper nakalagay dito? Hindi, bawal yun. Oo. Makikita natin dito, mga kahombre ko, na mukhang tumalab ang aking huling content kay Gusgusin. Kasi ito ang sinabi ko. Sinisiraan ka niya, Norman. Kung ako sa'yo, putrages, magdo-double, triple check ako. Alam mo, meron nga minsang naglilik na kung ano-anong usapan daw ko, ni Casper at ni Puginius. Oops! Norman. Nako po, Norman. Nako, Norman! Baka kung sino na yung kausap ni Casper. At mukhang mga kahombre ko, nawawala na ho ang tinatawag na trust ni Norman sa kanyang aso. Kasi syempre mga kahombre ko, di ba? Ikaw na nga naman ang baka nakakausap talaga ni Casper si Puginius. Pero Norman, uulitin ko lang sa'yo, nasa 80% na. Nakakausap ni Casper si Puginius! At Norman, alam mo ba, meron akong ipapakita sa'yo. Gusto akong makausap ni Casper! Oops! Ipapakita ko sa'yo. Ito, diba, Norman? Kaya sabi ko sa'yo, sa akin ka maniwala, hindi ako sinungaling, Norman. May something yan si Casper. For sure, hindi mo alam yan. For sure, hindi niya sinabi sa'yo yan. Kasi si Casper gusto na magbagong buhay, Norman. At sa totoo lang, Casper, naaawa din ako sa'yo. Kasi sabi ko nga, mga kahombre ko, kung aayusin niya yung pamilya at mga anak niya, okay na tayo doon, mga kahombre ko. Di ba? Kasi si Casper ho, isang ob-ob at mababang klase lang ng pag-uutak, no, ng tao. No? Madali siyang manipula and everything.
Pero sa totoo lang mga kahombre ko, ako'y naaawa sa tao na ito. Kaso karamihan sa inyo, ayaw, no? So, wag na lang. Naikipag-communicate. Gusto niya talaga makipag-usap sa akin. Ako lang talaga yung may ayaw. Ipinilit niya pa nga akong ipasok sa group chat eh. Pero hindi, Casper. Kasi hindi ako pwedeng bumitaw sa mga kahombre ko. Sabi mo, gustong-gusto mo nang i-accept yung laban ni Merck. Naintindihan kita. Walang-wala ka ng pera eh. I understand you, man. Kaso ayaw ng mga kahombre ko. Siguro, Casper! Kung aalis ka sa amo mo, baka magbago isip namin. Nang totoo. With a proper and official statement. Abangan nyo yung billboard ko sa SLEX, NLEX, at saka sa EDSA. Malalaking billboard. Siyempre, nakuha tayong brand ambassador ng isang mamahaling alak. Yan. Dati na rin yung Casper nung ako pa may-ari ng Infinity. Oo nga, boss. Di ba? Nung ako pa may-ari ng Infinity, nung mga 2012. Kaya ang mamahal kasi ng alak. Dati na rin yun. Kumbaga dati naman kasi nung in-endorse ko yung alak na yun, billboard lang din. Tapos lahat ng alak doon nasa yung brand nila sa Infinity, libre. Sinusuplayan ako worth dati, buwan-buwan, worth 500,000 na alak. Eh, yung ininom natin, boss, yung naka-live tayo. Delmore ba yun? Ano na? Dalmur? Ah, Delmore. Hindi yun. Basta... Alak din yun. alak din yun. Pero ibang brand naman tayo eh. Ah, iba. Mas matindi rin to, matindi. Kasi dito meron silang XO, meron silang ganon, meron silang cognac, meron silang platinum. Yan. Weh! Mga kahombre ko, kung totoo ho yan, na meron siyang pinromote na ganyang malaking brand ng alak, nako! Malamang ho! Sa malamang! Di pinlex niya na yan! Pineplex niya nga yung picture nila ni Senator Amy Marcos eh. Pati ng yumaong si Fortuna Barba. Pati ni President BBM. Ipilex mo nga yung pagsuot mo ng uniforme ng PNP eh. Nakakamiss lang. Sinut ko yung sa bahay. Ay, nakakamiss lang. Eto pa kaya, di ba? Billboard mo, nako, malamang ipapakita mo yan sa amin. Wala ka maipakita eh. So, imposible yan. At sa tulad mo, Norman, hindi ako naniniwala, mga kahombre ko, na talagang bibigyan ng tsansa yan ng mamahaling mga brand ng alak, mga kahombre ko. Hindi ho ako naniniwala. Pasensya na kayo, pero mataas ho at malinis na mga influencer or artista, mga kahombre ko, ang gusto ng mga alak na maging mukha nila sa publiko. Hindi tulad ni Norman. Trust me. So, hanap buhay muna tayo. Sabi nila, sa akin, sabi ko, marami akong basher, baka babasang kumpanya nyo. Sabi niya, malaking kumpanya kami, at meron na tayong relationship dati. So, dito naman, ang importante is yung kasikatan mo, hindi importante sa amin yung basher mo. Ganun ba? Well established na kami. Ganun yun. So, good. Ha? Okay ka lang ba, Norman? Unang-una sa lahat, halatang wala kang pinag-aralan or wala kang idea, wala ka man lang manager, wala ka kahit na sino, Norman. Wala kang idea paano nagwo-work ang mundo na to, no? Siguro sa mundo mo, sa biringan pwede. O yung mundong nabili mo, pwede yung sinasabi mo. Norman naman, hindi po pwede na ang isang taong gagawing mukha ng isang malaking brand o kahit nagsisimula pa lang na brand, tulad ng mukha mo. Walang credibility. Galit ang mga tao, hinahabol ng mga government agencies, maraming humahabol ng mga OFW, maraming galit na galit na galit na galit na mga opisyal. Malamang, Norman. Sa tingin mo, pagkakatiwalaan ka ng mga tao, every now and then, nasa media ka, hindi dahil sa kabutihan mo, kundi dahil sa katarantaduhan mo? Malamang, Norman, asahan mo
na hindi ka pwedeng kuhanin ng kahit na sino pa mang brand kapag meron kang mga basher. Alam mo kung bakit? Kasi syempre, kunwari, dala mo yung produkto nila. Malamang ibabas na rin yung produkto, binabas ka nga eh. Paano nagkaroon ng tiwala ang owner ng brand na ito sa isang tulad nito na galit ang mga tao? Questionable na agad yun. Malamang ka-questionin na agad ng mga tao ang legitimacy ng brand na hawak mo. Kasi isa kang fraud. Wala na to, Norman. Wala kang credibility. Ano ba ang makakabenta ng produkto? Credibility. Kunwari, sinabi mo, ininom mo yung alak, ang sarap, ang lakas ng tama. Kung tulad mo nagsabi nun, maniniwala ba mga tao? Oo. Siyempre hindi. O di magpapaniwala ba kayo sa gago? Ano ba napatunayan sa Pilipinas? Wala! Kasi isipin ng mga tao, nagsisinungaling ka. Diba? Paano sila maniniwala sa brand kung hindi ka tiwa-tiwala ang ambasador? Diba? Isa kang malaking tukmol. No chance, man. No chance. Akala ko ba mayaman ka? Ba't tinanggap mo yung 10K? Ay, hindi po. Hindi ko tinanggap yung 10K. Pakita lang yon. Ibinalik ko po yon. Ang totoo ho nun, ang tinanggap ko sa kanya is 100,000. Opo. So, 100 do yung binigay niya. Actually, 10K tapos dinagdagan niya ng 90. Tapos yung isang 100,000, yun ho naman yung ipinamigay sa tao. Yun ang dahilan kung bakit ako pumayag na mag-endorse ng takoyaki. Kaso kasi, Norman, dahil ikaw ay sinungaling na tao, hindi naman maniniwala kahit na sino sa'yo eh. At saka ito yung questionable, very, very questionable dito, mga kahombre ko. Hindi ba mas babango ang pangalan, kunwari, ng owner ng takoyaki kung 100,000 ang ibinigay niya on cam kesa 10,000, di ba? So, ano yun? Ayaw lang magpakita o very humble lang yung may-ari ng takoyaki, mga kahombre ko? Hindi ho totoo yun kasi influencer din yun. So malamang mga kahombre ko, para makarami din yung isa ng register sa kanyang pinopromote na sugal, mas malaking halaga yung ipapakita niya sa camera. Ngunit hindi siya sinungaling at least. Ibinigay niya yung tunay lang. Gets nyo? Kasi kung tunay na ang ibibigay ay 100,000 bilang isang influencer din, yung may-ari ng takoyaki, malamang 100,000 ibibigay. Diba? Bakit 10,000? O, ibig sabihin, ayun yung totoong natanggap niya. Huwag ka kasing sinungaling, Norman. Tignan mo nga, tinanggap mo nga yung 10,000, gutom ka, uhaw na uhaw ka. Diba? Lumabas yung tunay na pagkapatay gutom mo. Ibig sabihin, ine-expect mo na yan. Eh kung 100,000 pa yan, putya, baka mamaya, matai ka na sa tuwa dyan. Kaya imposible. Hindi ho totoo yan sa tingin ko. Going to Quezon. Boss, going to Quezon. Norma naman, kahit pa itago mo kung saan ka pupunta, makikita ka ni Pudjing. Ayan nga, oh, ultimo ngang CCTV ng mga tao. Pinipicturan yung estupidong karo mo at sineset kay Pudjinyus. Diba? Tapos itatago mo pa na pupunta ka sa Quezon. Who cares, man? Lahat ng tao ay nakikita ka. Kasi ikaw nga laruan ng buong Pilipinas. Everybody's excited. Alam mo yon? My God, man. Pero this week, natupad lahat ng ating pangarap. Di ba? Naging masaya tayo this week. Nakita nyo naman, di ba? Pero next week, mas. Pupunta kami doon sa sa amin dati pinaglalaroan ni pare Alex Nung araw. nung araw. Kasi kung hindi nyo na itatanong, ako ay naging batang Mimaropa. Alam nyo ba ibig sabihin ng Mimaropa? Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Hanggang kami nakakarating doon sa Batarasa, sa Rizal. Nakakarating kami roon. Ngayon siya'y sinipa at isinuka sa norte. Yung lagi niyang iniyayabang. Mag-live ka sa hearing nyo ha, yun lang gusto namin makita kung paano ka. Uy!
kawawain sa sarili mo. Tanga! Panginoon ako dun. Oo. Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa nguso si Makagago sa hearing namin eh. Oo, maraming kikiliti sa kanya ron eh. Oo. Sa probinsya namin, mahal ako ng tao. Respetado ako ng tao. Ipaglalaban nila ako. Di ba panay bukang bibig mo, Isabela, Norte? Ano nangyari? Bakit biglang ayaw mo na doon? Bakit naging biglang batang Mimaropa ka na ngayon? Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. Di ba? Tama? Akala ng lahat, Norman, ikaw ay igorot dahil ito ang sinasabi mo. Strong Igorot at work! Strong Igorot at work. Hindi ba, mga kahombre ko, ang mga igorot natin ay mga taga-Cordillera, tama? Ngayon naman ho, automatically, dahil nandoon siya sa lugar na yon, abay mangyan ho siya. Tama nga talaga ang sinabi ni Konsihal Igme. Nakakita ka ba naman ganyan tao? Pag inupuan niya, pag alis niya, kanya na. Ano ibig sabihin na? Pag pinicturan niya yung building, kunyari, nag-selfie siya. Okay. Yung nasa likod niya, kanya. Pag alis niya, kanya. Ganyan ang ugali niya. Grabe, Norman! At lahat ng mapuntahan mo, taga dun ka na agad automatically. Grabe utak nito. Ngunit sa nakikita natin, mga kahombre ko, siya'y nakisama lang naman halatang halata doon sa kaibigan niya na Alex, mga kahombre ko. Kasi, pagbaba niya pa lang ng Roro, eto agad ang sinabi niya. Alex, bayaran mo muna kami. Wala akong dalang pera po. Hindi, wala akong kami ni boss, oh. Dito, 60 daw. Wala kang ang bangko, di ba? Bawal ka magkaroon ng bangko. Everybody knows this, Norman. Oh. So, paano ka magwi-withdraw? Ibig sabihin, wala kang kapera-pera. Oo! At dito, mga kahombre ko, ito na ho ang pinakamatinding kahihiyan, mga kahombre ko ngayon. Oo, may kahombre, ulul. Kahombrehin mo yung mukha mo, gunggong. Kasi nadula si Gusgusin. At nasabing tigbe 20 pesos raw ang laman ng mga sobre. Manang mag-uuling, mga mananggete, ganyan kami noon. Kaya may pupuntahan namin yung aming eskwelahan noon at sa mahabang panahon. At lahat ng aming mga estudyante, ilang kahon ba yung sobre ng dala-dala ko? 5 pare, 5. 5 kahon! Nakoy, napakarami naman ito. Pare, papamigay Ay pare, sa tig na 20 pesos na lang eh. Ay pare, sa tig na 20 pesos na lang eh. Ay pare, sa tig na 20 pesos na lang eh. Bala ka pare dyan, basta pare Napakarami, no? panagay ko. At dito, meron hong nagsabing netizen na anak ng kapitbahay namin sa probinsya nagsabi sa amin ang isa dyan sa mga bata. 20 pesos lang daw na malutong tapos may kasamang sticker niya, FLM. Yun ho ang laman ng sobre. Pero I believe this. Kasi kung 500 o 1,000 laman yan, Nako! Katakot-takot na yabang ho yan! Malamang binuksan niya lahat ng sobre, pinakita niya yan, mga kahombre ko. 100% sigurado ako dyan, mga kahombre ko. Hindi naman natin, mga kahombre ko, sinisiraan, no? Kasi nagbigay naman siya. It's okay. Kasi nagbigay naman talaga, di ba? Kahit papano, yung 1 araw o 5 araw, hindi natin sure kung magkano mga bilihin sa kabundukan na yon, no? Kung ilang araw man ito, then it's a good thing. Kasi kahit papano, ilang araw naging magaan ang buhay ng mga magulang ng mga batang ito. Pero, ang problema ho kasi, yung dagdag niyang kwento. Kasi okay lang naman eh. Kung tigbe 20 pesos lang binigay mo, then so what? Mahalaga, nagbigay ka, tama? Hindi mo naman kailangan magyabang-yabang o mag-angas-angas ng kung ano-ano because there's no need to do this, man. Yun kasi yung nakakainis, yung pagkasinungaling niya, mga kahombre ko. Ngunit yung pagbigay, it's okay. Okay, nagbigay ka, it's okay. Ngunit, merong balik yan. May motibo yan, ba't siya namigay? May sticker pa raw. Alam nyo na, utak. Diba? Yung 20 pesos nyo, pagdating ng panahon at kunwari manalo siya, ang balik nun sa kanya ay milyon-milyon. Alam nyo na. Hanggang doon na lang yan, no? At saka isa pa, Yama, may question pala ako sa'yo, sorry. Sige lang. Totoo ba na
kunwa, kasi ano, unclear din sa akin, no? Dami ko na pinag-i-interview, pero unclear, medyo nasa, 80-20. Pero ikaw makakapagpa 100 dito sa tingin ko, if totoo to. Totoo ba? Na kunwari, nagbigay ako ng 1,000,000 bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na let's say kung 1,000,000, example lang naman, no? Hindi ko alam yung totoong number. 1,000,000, let's say, 200,000 lang ba talaga na gagastos? Tapos yung 800 napasok sa bulsa. Is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. Well, 100% totoo yung- na. So, ayun, Oo, okay. Clear. totoo yung ganun. Okay, Yung clear. ganun setup nila. Pero hindi ko naman alam kung saan napupunta kasi marami siyang mga ibang tinutulungan pa, marami siyang mga gastusin. Dahil hindi naman nila ako sinasama pagdating sa pera, sila lang nila Tatay Dong Batalan tsaka nila Alaysa eh. Lalo na kapag kami mga padala yung mga OFW. Napakaganda. Napakaganda ng sagot mo, Yama. Maraming salamat. 100% na ako ngayon. So, in short, tama talaga yung pinaglalaban ko. At dito, mga kahombre ko, Ito, may tatlong naka-uniforme. Tatlo lang ang nakita ko. Sama kayo. Family and the video. Di ba? Thank you very much. Thank you. Ay, pakita ko, no? Sisikat ka pa yan. Bahala ka. Mamamahal ka ng teacher. Dagdagan natin yung kay teacher. Oo, dagdag. Dagdag pa isang dito. Oo, napipilitan. Mabango to eh. masama yan. At unang-una sa lahat, mga kahombre ko, kami ho ay nagque-question, no? Sa pamahalaang lungsod nitong Marinduque, kung saan man itong lugar na ito, at syempre sa DepEd na lugar na ito, kung nagkaroon nga ho ba ng kaukulang mga permiso ang mga tao na ito upang una sa lahat mang-istorbo sa mga klase. Pangalawa, na ipakita ho ang mga mukha ng mga menor de edad. Meron ba hong konsensus yan ng kanilang mga magulang? Meron ba na pinirmahan ng mga magulang na okay lang na makita ang mukha ng mga bata sa video naka-live pa? Okay lang ba yon? Pangalawa. Pangatlo, may proper coordination ba yan? Sa DepEd at sa pamahalaang lungsod, yung pagbibigay nyo ng ayuda o ng tulong. Kasi kailangan ho yan. Kailangan ng permit sa lungsod pag ikaw ay mamimigay. Ayan ho ang legal process niyan. Upang hindi ma-exploit ang mga bata. Yan ho ang lehitimong proseso dyan. Malaki hong krimen yun, yung child exploitation. Delikado ho yun. Mga imahe ng mga bata na pwedeng magamit online, all throughout. Delikado po yun, mga kahombre ko. At yung mga imahe ho na yan, panghabang buhay na ho hanggat hindi dinidelete ni Norman, di ba, sa YouTube. So in short, ano nangyayari? Pinagkakakitaan kayo daily. Yung kahirapan ng buhay nyo, nyong lahat, pinagkakakitaan niya araw-araw. Ayan po ang sitwasyon dyan. Para sa mga Marinduqueño. Baka hindi nyo po alam. Pinagkakakitaan niya kayo. All throughout. Hanggat hindi niya binubura yung video nyo. Nakakahiya ho. Kasi darating ang panahon, once na lumabas na lahat ng mga resolution ng mga ikinaso sa kanya, mapapahiya ho kayo sa internet. Hindi nyo ba naisip yun? Hindi nyo ba naisip yung mga ganong bagay? Panghabang buhay na ho yan. At ito pa malupit. Doon sa channel na yon, lumabas pa mga imahe nyo. Lumabas pa mga imahe ng mga bata. Naturingan kayong mga maestro ng mga menor de edad. Hindi man lang kayo nag-research kung ano ang background ng tao na yan. Hindi man lang kayo nag-research o chinek nyo man lang kung saan sila naka-live. Hindi man lang kayo nagbabasa ng mga comments ng mga tao. Hinayaan nyo lang na ma-exploit yung mga bata. O ngayon, unfortunately, ulam sila sa social media. 'Di ba? Paulit-ulit yang ipinopost ng kung sino-sino mga tao sa social media, yung mga bata na yan. Nakakaawa naman yung mga bata. At nakakaawa din yung mga teacher. Kasi kitang-kita na kayo'y hagom na hagom sa mga pera, which dapat hindi kayo tumatanggap. Kasi bawal yun.
Imagine niyo yun, mga kahombre ko. Nag-aral ho itong mga to ng napakatagal na panahon. Ilang taon? Sakripisyo, taas-baba sa bundok, di ba? Hirap na hirap sa buhay, ang pamilya, mga ganon. Tapos ngayon, lumalabas lang na ganito kayo. Alam mo yon? Naturingan kayong mga maestra at maestro. Hindi kayo nag-research. Nakakaawa naman yung mga pamilya ng mga batang yan. At lalong-lalo na, nakakaawa kayo. Dapat, bago kayo nagpa-video, inalam nyo muna kung saan ito i-upload. Ayan tuloy, kawawa at kaawa-awa, lalong-lalo na mga menor de edad. Gamit na gamit. Sana man lang inisip nyo yan. Kasi kayo mga adult na kayo eh. 'Di ba? Kung paparusahan kayo kasi may mga patunay na tumanggap kayo ng pera. Bawal 'yun. Grabe, mga kahombre ko. Grabe ho ito. This is just straight BS, man. Walang proper coordination. Wala kahit ano. Like, nakakahiya. Napakarami hong nagme-message sa akin ng mga teacher, mga kahombre ko. And they are very, very disappointed. Even sa mga inasta ng mga teacher dito. Hindi ho ganyan. Diyos ko, ang ganda-ganda, ang taas-taas ng pinag-aralan nyo, tapos sa gantong bagay lang kayo malalaglag. Hindi nyo deserve yan. Jesus Christ, man. Grabe to. Grabe ho. Grabe. Kahit sabihin na natin donasyon, bigay yan, still hindi po pwede yun. Hindi nga kayo pwedeng tumanggap ng regalo eh. Generally, teachers and principals should not accept cash directly from parents or students, even for perceived humanitarian reasons, as it violates ethical codes against receiving favors or gifts. Such actions can create conflicts of interest, compromise professional integrity, or appear as attempts to influence grades. Mananagot ho kayo ngayon sa DepEd. Kausap ko na po ang staff ni Sir Sunny Angara, mga kahombre ko. So, napanood na nila to. Pati ho itong mga maestra-maestro na ito mapapahama. Ewan ko, man. Ewan ko, bakit nyo pa kasi binibigyan ng chance ang hinayupak na ito? This guy is out of control! Sa totoo lang, Mr. Alex, ikaw may kagagawa niyan. Dinala mo itong hinayupak na to sa lugar mo. Yan, madami mapapahamak na teacher ngayon. Pati yung eskwelahan. Dahil sa kalokohan nyo na yan. Sa Pilipinas, hindi basta-basta pwedeng videohan at i-post ang mga estudyante sa social media nang walang kaukulang pahintulot. Ang paggagawa nito ay maaaring lumabag sa ilang batas at polisiya ng DepEd. Pahintulot ng magulang, mahigpit na ipinagbabawal ng DepEd ang pag-post ng mga larawan o video ng mga mag-aaral sa social media nang walang nakasulat na pahintulot mula sa kanilang mga magulang or guardian. Ito ay para protektahan ang pagkakakilanlan at kaligtasan ng mga bata. Data Privacy Act, itinuturing na sensitive personal information ang mga video o larawan ng mga bata. Ang pag-upload nito ng walang pahintulot ay isang paglabag sa privacy rights at maaaring pagmulan ng mga reklamo sa NPC. Sa ngayon, meron nung kinakaharap si Mangusi na ganyan, mga kahombre ko, sa mother-in-law ko, sa NPC, dahil sa Data Privacy Act. O yan, baka hindi nyo alam. Mga maestra dyan, sa Marinduque. Child Protection Policy. Sa ilalim ng DepEd Order No. 40, 2012, obligasyon ng paaralan na protektahan ng mga bata laban sa anumang anyo ng pang-aabuso o pananamantala. Pananamantala. Ang pag-viral ng video ng bata na maaaring maging sanhi ng bullying ay labag sa polisiyang ito. Maaari ho to na ang bata ay mabuli dahil dito. Malamang. Kasi ngayon nagsisirculate na online na 20 pesos lang ang ibinigay. Ay pare, sa tig 20 pesos na lang eh. Ay pare, sa tig 20 pesos na lang eh. Tumanggap ka lang pala, 20 pesos lang pa. Diba? Hindi nyo maiiwasan yon, mga kahombre ko. Yung ibang mga bata sa ibang eskwela sa Marinduque, maaaring yan ang
sasabihin. Di ba? Or else, comments. Bad comments dahil galit na galit nga ang mga tao sa hinayupak na yan. Madamay din yung mga bata. Grabe, mga kahombre ko. This is just too much. Nagagalit na ako ngayon. I'm very mad now. Bawal ang vlogging sa oras ng klase. May mga bagong direktiba tulad ng memorandum na nagbabawal sa mga guro at kawani na mag-vlog o mag-record ng video na kasama mga estudyante sa oras ng klase o trabaho. Layunin nito na hindi maabalang pag-aaral at mapangalagaan ang kapakanan ng mga bata. Kung ikaw ay isang guro, magulang o estudyante, siguraduhin may consent waiver, indemnity and release form na pinirmahan bago mag-upload ng anumang content material online. Wala ho lahat to, mga kahombre ko. Wala to lahat. Kasi kung meron ito, for sure, if-inlex nila to, pareha sila mayabang nung Alex. Ewan ko, mga kahombre ko, I don't know. Kasi, sabi ko naman, lahat ng dumidikit sa tao na ito, talagang minamalas. Diyos ko, please, ibalik nyo na ho ito sa loob ng kulungan. Grabe. Ngayon naman, mga estudyante naman ang kanyang mga target. Grabe naman. Grabe naman. Dati, mga OFW. Ngayon, di na umubra sa mga OFW dahil nandito na tayo. Ngayon naman, mga estudyante. Guys, come on, man. Come on. Ano bang gagawin dito? Grabe! I'm trying my best, mga kahombre ko. Totoo. Pero sorry, nakakagalit na iba na to. This guy is ruining a lot of lives, man. Please, ibalik nyo na to. Wala na to, man. Wala to. This is not for content anymore. Iba na ho ito. Ibalik nyo ito sa kulungan. Grabe to. Sa live ay makikita rin nag-itcha ho. Sigusgusin ng sigarilyo sa bintana ng sasakyan. Tignan mo naman. Mahirap. Pasisa na po mga Influencer ka! Magpapakita ka live on cam na ikay nagtatapon ng sigarilyo, ng basura sa isang magandang lokasyon. Putang ina. Sorry guys, mapapamura ka talaga. Alam mo yun? Napakaganda, malinis, nasa mountain ka, tas magliliter ka lang. Hindi ka pa man din taga dyan. Paano kang hindi magagalit? Pinapakita pa online. O, sinong pupulot nun? Nung itinapon niya, malamang wala. Yung isang butil na yon ng sigarilyo, mga kahombre ko, pagdating ng panahon, yon ang magiging motibo ng flood, ng kung ano-anong katarantaduan na mangyayari sa ating bayan, sa ating bansa. Yung isang yon. Kaya nga sa ibang mga bansa, na hindi third world country tulad nito, mariinhong pinagbabawal ang pagtapon ng kung ano-ano sa daan, kung saan-saan. Dahil dyan. Diba? Sa huli, sino magsasuffer? Tayo rin lahat eh. Diba? Okay lang ba sa'yo na ang daming basura sa kapaligiran mo? Alam nyo ba, mga kahombre ko, sa Italia o sa Japan, kapag naninigarilyo mga Hapon o ang mga European, putragis nilalagay nila sa isang lagayan. Kahit sa loob silang kotse naninigarilyo, nilalagay sa isang lagayan. Pag uwi sa bahay, sa kanila itatapon. Bakit naman ganyan, Norman? Influencer ka. May mga nagfa-follow nga sa'yo, may mga umiidolo nga sa'yo eh. Ibig sabihin, okay lang yan. This is too much, mga kahombre ko. Alam nyo yun, ang hirap din ituloy nitong content na to kasi sobrang nakakagalit siya. Kasi this is out of this world. Sobrang pangkabobohan to, mga kahombre ko. Alam nyo yun? Grabe! Tas lalong nakakagalit na talagang kine-claim pa siya. Paano mo i-claim yung gantong tao, man? How? Ayon sa batas, no, you cannot legally or safely throw a cigarette out of a car window in the Philippines. It is considered littering which is prohibited under various local ordinances and it violates the tobacco regulation which prohibits smoking in public places and carries fines ranging from 500 to 10,000 pesos. At isa pa, dahil nasa mountain ka, nagtapon ka, maaring makapagdulot pa yon ng sunog. Hindi ho nakakatawa, mga kahombre ko, legit yan. Dito nga sa amin kahapon nakita ko may nasunog eh.
Maririnig rin ho na nagmumura si Gusgusin sa mismong paaralan, mga kahombre ko. Ating pakinggan. God bless. Oh, God bless sa inyo. Tainan nyo rin. Tainan nyo rin. Tainan nyo rin. So, labas na ho yan sa ethics or etiquette ng eskwela. Kasi masama yan, di ba? Una sa lahat, ayan ang itinuturo. Huwag kang magmura sa school. Tainan nyo rin. Ngunit, napakaganda ho ng leksyon na bitbit ng isang Norman, nagmura-mura pa rin. Oo. Tainan nyo rin. At dito, mga kahombre ko, makikita ho natin. Babay, Chol. Si Baka Gago? Bait down? Pakita mo nga ako ano yung ginawa na pare. Ako'y nagulat eh. Nagulat ako. Ay, naglabas ng puti sa internet. Hindi ba nasira talaga ng ulo? Ano ba talagang problema kung naglabas ako ng titi sa social media, Norman? At nakakatawa pa na ikinuwento mo ito sa isang school principal. Para saan? Para siraan ako? Norman! Wala ka na maisisira sa pangalan ko. Sira naman na si Makagago, what's up, man? Alam mo ba kung ba't ako bumalik ngayon? Dahil sa tinatawag ko na repentance. Kahit papaano, makabalik ako ng maayos-ayos sa social media. Pero hindi rin perfect, Norman. Never. Walang magiging perfecto sa akin. Kasi kung kabulastugan at kabulastugan lang, napakatindi kong hinayupak sa internet back in the day, Norman. At hindi na mabubura yon. Kaya nga, kung hipokrito ko, tulad mo, di sana pinagbubura ko na lahat ng distract ko. Lahat ng ginawa kong katarantaduhan sa internet. Kaso hindi. It's everywhere. Yun ang diferensya ko sa'yo. Kasi ako, marunong akong tumanggap at marunong akong umamin sa mga pagkakamaling nagawa ko. At inamin ko na yan. Paulit-ulit na tayo dito, Norman. Wala na yan sa akin, man. Wala na rin yan sa mga kahombre ko. Tapos na yung argumento na yan. Ikaw lang naman sa atin dalawa ang nagmamalinis. Nagmamalinis ka. Ano bang ikakalinis mo? Sa ating dalawa, ikaw yung pinakamadumi. Niwala pa ako sa 1/4 ng ikinadumi mo. Real talk lang, mga kahombre ko. Kung meron mang tao na napakadumi dito, si Norman yun. Kasi ang pinakamasaklap sa kanya, hindi siya umaamin sa kamalian o kasinungalingan niya. Straight, mga kahombre ko, si Norman ho ay laging nagmamalinis. Hindi na uubra yan, Norman. Wala ka na mamamanipula dito, tapos na yan. At dito, mga kahombre ko, iniyabang na naman niya yung Yahoo year niya. Oo, kita. Ikaw yung nasundan ko, kita nila eh. Oo, ako yung sinusundan ng kita nila. Akalain mo ba namang nakatapat ng 7 most world popular person in the world? Nag-rate mo sa Yahoo year in 2020. 10 world most used person. Pag pinako, ay nasa ilalim ko si Kim Jong-un, si Peter Rocket, si Donald Trump. Ako yung nasundan na nasundan. Huwag niyo kakalimutan na nung 2020 ho, mga kahombre ko, naging trending siya dahil siya'y naaresto. So, wala naman tayo pag-uusapan dito. Ayun ang iniyayabang niya sa principal. Masabi na lang na siya yung top 10, mga kahombre ko, na most researched person sa Yahoo. Yun lang. Tapos na. Di ba? Meron bang ganyang humanitarian? Ginagawa niya lang to para matapalan yung katarantaduhan niya. At ginagamit pa ang paaralan para makalikom ng credibility sa vulnerable na mga estudyante. At dito ho, inurasan ni Gusgusin ng kanyang mga viewers. Nagpapashare kami rito. Pag umabot ng 5K ang live, baka pwede ka magbigay ng 20,000 sa school. Shout out to FLN. Okay, ganito. Pare, pambihira ito. Sige, bibigyan ko kayo ng 10 minuto o orasan natin. Nasa 3,000 na nanonood. Pag inabot ng 5,000, magbibigay kami ni paring Alex ng pampubong, 20 mil. Okay, go. Sa dulo, umabot ito. At sinabing, Ating parang FLM ay may kasunduan at magtutulong dito sa eskwelahan. Ni-encourage ko po kayo na sana ay kita magkasama-sama sa pagtulong.
materials. 20,000. Sige, magbigay ka na ng commitment. Anytime. Opo. Ito po ang kay teacher. Siya po ang head teacher ng Pikas-Pikas. Pwede nyo na hong ipakuha lang raw material mamaya dyan sa hardware. Halagang 20,000. Wala ka naman palang kapera-pera. 20 mil, hindi mo maibigay ng straight? Sinungaling ka ngang talaga. Okay lang sana kung kayo-kayo lang. Publicly, nakakahiya mga kaombre ko. At saka kung tunay kang humanitarian, ba't kailangan may kapalit pa na viewership? Why? Siyempre, principal, para sa school na yan. Alam niyo kung bakit? Dahil kumikita yan sa views at palipad. So kung hindi pala umabot ng 5,000 viewers, ibig sabihin hindi ka tutulong sa school. Hindi nyo naisip na malaking tulong para doon sa mga taong tinulungan natin. Malaking kaginhawahan para doon sa eskwelahan na mapagawa mo yung bubungan nila na tumutulong. Paano ko ipatigil ko kaya yung backhoe o kaya yung bulldozer na nagtatrabaho ngayon doon? Total, ako naman na magbabayad noon. Paano ko sabihin ko wag na lang ituloy? Di ba? Yan, Norman! Yan si Norman! Bawat galaw, merong kapalit. Higit pa sa naitulong niya. Oo! At dito, pinakamasaklap ho sa lahat, mga kahombre ko. Naglabas ng sigarilyo si Norman sa eskwelahan. Kahit sabihin na natin hindi niya ginamit, wala tayong patunay. Pero nakita naman natin na umalis siya, no? Dala niya yung isang stick na sigarilyo. Most probably, ginamit niya yan. Norman yan eh. Casper, focus mo ka dito. Hindi ako pwede magpakita dyan. Masama po yan. Eskwelahan ng mga menor de edad, maglalabas ka ng sigarilyo. Hindi ho po pwede yan. Punishable by DepEd and by law yan. Anyway, mga kahombre ko, anong masasabi nyo sa mga kabulastugan ni Norman? Maraming salamat sa inyong panonood. Till next time, grabe talaga si Norman. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Wow. Mga putang ina nyo kayo.